Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-24 na araw sa buwan ng Abril. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, hinihintay na lamang ng pamahalaan ng Pilipinas ang formal proposal mula sa Estados Unidos matapos nitong payagan na mabentahan ng Pilipinas ng makabagong F-16 fighter jet sa halagang $5.5 billion. Ito ay ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sa ngayon, hinihintay na lang daw ang formal offer or proposal para makabili na ang Pilipinas ng kinakailangang F-16 fighter jets. Kapag nagdesisyon ang pamahalang Pilipinas sa bilhin ng mga eroplanong ito, sinabi ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez, ang mga fighter jets na ito ay madideliver sa 2016 o 2026 at 2027. Samantalang ngayon pa lamang nagdiriwang ng sandatang lakas ng Pilipinas sa posibleng pagkakaroon ng makabagong fighter jets ng Pilipinas sa kauna-unang pagkakataon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, anuman daw na magkakaroon ng modernisasyon at magdaragdag ng kapabilidad at asa sa sandatang lakas ng Pilipinas, malugod nila itong ipinagpapasalamatan. Ang US Defense Security Cooperation Agency ay nagsabi naman ng F-16 ay makatutulong ng malaki sa Philippine Air Force sa kanyang kakayang magsagawa ng maritime domain awareness at ma-enhance ang kakayahan na mapigilan ng enemy air defenses. Ngayon pa lamang, tinututulan na ng China ang pagkakaroon ng makabagong fighter jets ng Pilipinas. Samantalang ang China, mahigit sa 600 ang kanilang mga fighter jets. Samantala, nagsanib naman ang mga sundalong Pilipino at sundalong Amerikano sa kanilang pagsasanay na tinawag na Avenger. Ito ay magkasama silang nagsasanay sa paggamit ng Avenger, ang isang powerful, moderno na short-range air defense missile system na gawa ng Estados Unidos. Ang mga tauhan ng sandatang lakas ng Pilipinas at ang US Army ay nagsagawa ng subject matter expert exchange na nakatuon ng pansin para matuto ang mga Pilipino at maging familiar sa paggamit nito. Ang tinatawag nilang shoot-on-the-move air defense platform, ang Avenger Air Defense System, at ang primary armament nito, ang Stinger missile, ay ipinakita at i-demonstrate, itinuro ng mga sundalong Amerikano sa mga Pilipino kung paano gamitin. Bahagi ng Naval Education, Training and Doctrine Command activity sa Zambales kahapon. Ang pagtuturo ng sundalong Amerikano ng paggamit ng Stinger missile ay bahagi ng pagsasanay sa malawakang balikatan exercises. Bahagi ito ng tactical synchronization, combined operational readiness, at enduring interoperability at mutual commitment of both forces to regional security and defense preparedness. Ayon naman sa Pilipinong Koronel si John Paul Salgado, ang Avenger system ay isang highly mobile short-range air defense system kung saan dito ay integrated ang galaw ng 8 ready-to-fire Stinger missile na nakakabit sa mga Humvee four-wheeled military vehicle. Nagbibigay ito ng kakayahan para sa rapid target, mabilisang target engagement laban sa mga low-flying aircraft, helicopters at unmanned aerial system. Samantalang Stinger missile ay gumagamit naman ng infrared homing guidance at fire and forget capability. Ibig sabihin, kapag ito ay inilunsad o pinaputok, otomatiko ng missile ay hahabulin ng target nang hindi na kinakailang input o pagkontrol mula sa operator. Ang Stinger missile
ang nagbibigay ng kakayahan sa operator nito na madagdagliang ma-neutralize o mapatay ang mga aerial targets ang hindi na makapaminsala ito sa mga sundalo na gumagamit ng Stinger. Ang Stinger missile system nito ay napaka-epektibo. Pinahirapan ito at pinaluhod ng Air Force ng Russia sa Ukraine-Russia War. Dahil sa ganitong uri ng mga anti-aircraft missile, short range at mobile, rapid targeting, wala ni isang fighter plane ng Russia ang nagkaroon ng lakas ng loob na lumipad sa teritoryo ng Ukraine. Sa unang bahagi ng digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, ilang mga fighter planes ng Russia na makabago o ang mga pinakabagong fighter planes ng Russia ang bumagsak dahil sa ganitong uri ng anti-air capability. Samantala bahagi rin